Hayaan mo na ako sa gagawin ko, Marvin. Kahit ito na lang ang ibigay mo sa akin bilang kapatid mo. Hindi kita kapatid. Kahit na kailan, wala akong kapatid na isang mangkukulam. Matagal na siyang patay. Simula nung kainin siya ng kadiliman at tanggapin ang pagiging isang mangkukulam. Bakit, Marvin? Masama bang maghangad ng isang bagay na ipinagkait sa akin? Masama bang angkinin ang pagiging mangkukulam na nasa lahi nila lola? Magandang araw, Karine at kay Sir Froy. Magandang araw din sa mga masukid na tagapakinig ng Ang Manlalakbay Channel. Hindi ko na po ito pahabain at sisimulan ko na ang aking kwento. Itago niyo lamang ako sa pangalang Roy. 79 na taong gulang na ako ngayon at may iniinda ng karamdaman. Habang nakaupo sa aking wheelchair, ay inaalala ko ang mga karanasan ko noong ilang dekada na ang lumipas. Isa na rito ang karanasan ko noong mga taong 1978 hanggang 1979. Hindi ko makakalimutan ang karanasan na ito dahil puno ito ng kilabot at nagdala sa akin ng takot na mabuhay. Ang pagkakatanda ko ay nakatira pa kami noon sa probinsya ng Capiz, sa Mambusaw. Malawak na palayan ang pagmamay-ari ng mga magulang ko. Tinataniman namin yon ng palay tuwing taniman at kapag hindi ay tinataniman namin ng gulay. Sobrang sipag ng mga magulang ko kung kaya't masasabi kong masagana kami sa buhay. Kaya nga lang, nawala ang lahat sa amin nang magkasakit ang kapatid ko sa puso. Naubos ang ipon nila nanay at tatay dahil sa halos buwan-buwan na pagpapatingin sa doktor at mga gamot na kailangang bilhin. Sumapit ang araw na kinakailangan ng ibenta nila nanay ang aming malawak na palayan para pambayad sa mga utang. Napilitan akong sumama sa tiyuhin ko na nakatira sa Sigma Capiz para magtrabaho sa kanya sa tubuhan. Paraan ko rin yun para kahit papaano ay makapagbigay ako ng pera kina nanay at tatay. Kahit papaano ay ang aking poproblemahin na lang ay ang kanilang sarili at ang aking kapatid. Makalipas ang ilang linggo hanggang sa maging 2 buwan ay naging maayos naman ang takbo ng kalagayan ng aking kapatid. Nakapagpadala na rin ako kina nanay at tatay ng pera para sa kanilang pangangailangan. Masasabi ko talagang ang swerte ko dahil kay Tio Polio ako napunta. Kung sa iba'y marahil matagal na akong pinapahirapan sa kanilang bahay. Sa bata kong edad ay naranasan ko na kung paano makipaglaban sa hamon ng buhay. Lumipas ang mga araw at dumating na nga ang kinatatakutan ko. Naalala ko noon na mabilis ng takbo ni Tio Polio patungo sa bahay at agad akong hinanap. Sinabi niya sa akin na kailangan ko raw umuwi sa amin at may nangyari daw na masama. Ilang beses ko silang tinanong kung ano yon, pero hindi man lang nila ako sinagot. Kaya ng araw na yon ay napilitan akong umuwi sa amin sa Dumaraw. Pagdating ko sa amin ay isang nakakaguhong damdamin ang aking naabutan. Natanaw ko na lamang ang aking kapatid na nasa loob na ng kabaong. Ayon kay nanay at tatay, ay hindi na raw nakayanan ng katawan ng kapatid ko ang gamutan, kaya ito nanghina. Hindi rin naman daw iniinom ng kapatid ko ang gamot dahil ayaw niya raw kaming mahirapan. Nakatayo lamang ako doon sa isang sulok habang umiiyak.
Hindi ako makapaniwala na wala na ang pinakamamahal kong kapatid na si Boyet. Maikli lamang na panahon ang aming pagkasama, pero kahit papaano ay may babaunin akong alaala na kasama siya. 3 araw lamang ang naging lamay ng aking kapatid at inilibing din siya. Pagkatapos nun ay nanatili na muna ako sa bahay namin. Nagpaalam naman ako sa tiyuhin ko, kaya siya na lang mag-isa ang bumalik sa Sigma. Nanatili ako sa bahay namin para tulungan sina nanay at tatay na makapagsimulang muli. Alam ko na sila ang pinakaapektado sa pagkamatay ni Boyet dahil sila ang nag-alaga dito. Minsan ay nakikita ko na lamang silang dalawa na tulala sa balkonahe namin habang malayo ang tingin. May araw na umiiyak si nanay ng tahimik at hinahanap si Boyet. Si tatay naman ay hindi ko makausap ng maayos dahil kung minsan ay lumilipad ang isip niya. Hindi ko maiwasan ng masaktan dahil pakiramdam ko hindi na nila ako nakikita bilang anak nila. Pakiramdam ko ay si Boyet lamang ang kanilang anak at maging ako ay wala ng silbi. Pero kahit na nasasaktan ako, ay ginawa ko pa rin ang lahat ng aming makakaya hanggang sa dumating ang araw na napagod na ako at naubos. Nagpaalam ako kina nanay at tatay saka bumalik ako sa Sigma. Pinangako ko naman sa kanila na padadalhan ko sila ng pera kapag makaluwag ako. Masakit man, pero kinakailangan kong gawin ang bagay na yon para magising sila sa katotohanan na hindi lang si Boyet ang anak nila. Mahirap din sa akin na ipagsiksikan ko ang sarili ko sa kanila kung hindi naman nila nakikita ang aking halaga. Lumipas ang buwan na nasa Sigma na ako, ay nabalitaan ko na lamang na nagkasakit sina nanay at tatay. Umuwi akong muli at inalagaan silang dalawa. Pero hindi rin nagtagal ay binawian din sila ng buhay. Wala akong sinisi sa nangyari, kundi ang sarili ko. Naisip ko nun, kung hindi ko sila iniwan, ay baka hanggang sa mga sandaling yon ay buhay pa sila. Bumalik ako sa Sigma para kalimutan ang masalimuot kong nakaraan. Sinabi sa akin ni Tio Polio na hindi ko kasalanan ang nangyari sa mga magulang ko. Subalit para sa akin, ako ang may kasalanan. Lumipas ang mga taon. Taong 1978. Binata na ako sa taong ito at may isang kasintahan na itago ko na lamang sa pangalang Gloria. Maganda siya at natatangi sa lahat. Napakabait niya at napaka maunawain. Nasa 33 taon na ako noon at si Gloria naman ay nasa 28 taon. Nagkakilala lamang kami dahil fiesta sa isang baryo ng Sigma. Hindi siya ipinanganak sa Sigma, pero doon siya nakipagsapalaran tulad ko para humanap ng trabaho. Namasukan siya bilang isang kasambahay ng isa sa mayamang pamilya doon sa aming lugar. 1 taon na kaming magkasintahan, kaya't inalok ko siyang ng kasal. Pumayag naman siya roon at hindi na makapaghintay na magsama kami sa iisang bahay. Pero bago raw mangyari ang gusto namin, kinakailangan niya raw muna akong ipakilala sa kanyang pamilya na nakatira sa Pututan, Iloilo. Nabanggit ko ang bagay na ito kay Tio Polio at pumayag naman siya sa gusto naming mangyari ni Gloria. Pinayagan niya akong sumama kay Gloria sa Pututan, Iloilo para daw kahit papaano ay formal kong alokin ang kamay ni Gloria sa mga magulang nito.
Abay, mabuti ang plano mo, bata. Mas mainam naman talaga na kilala ka ng pamilya niya kaysa magulat na lang ang mga yun na kasal na si Gloria sa'yo at hindi ka pa nila nakikilala. Medyo bastos naman kapag pinakasalan mo si Gloria at hindi ka nagpaalam. Kaya nga ho, tiyo kinakailangan pa din namin pumunta sa susunod na araw doon sa kanila para naman magkaroon ng mahabang panahon na makilala ko ang kanyang pamilya. Tama yan, bata. O siya, kinakailangan na mag-ani tayo bukas ng mais sa kasaging. Kahit papaano may pasalubong ka naman sa kanila. Naku, wag na ho, tiyo. Di na raw kailangan, sabi sa akin ni Gloria. Abay, naniwala ka naman. Hindi pwede yun. Ano na lamang sasabihin ng mga magulang niya sa'yo? Oo, ayos lang kay Gloria. Pero palagay mo pagdating sa mga magulang niya. Sigurado ka ba, tiyo? Baka ho, mas kailangan nating ibenta yan para may panggastos tayo dito sa bahay. Nako, huwag kang mag-alala. Ang tiya Cora mo pa nga ang mismong nagsabi sa akin Isa pa, hindi naman lahat ay dadalhin mo ron. Yung sakto lang. Nagtawanan kami ni Tio Polio pagkatapos niya yung sabihin. Hindi na lamang ako kumontra at sumunod na lang sa kanyang sinabi. Pagdating nga sa mga sumunod na araw, ay tumungo kami sa bukid para umanin ng saging saka mais. Pagka-uwi namin sa bahay, ay naabutan ko si Gloria, nakakwentuhan si Tia Cora. Napag-usapan kasi naming dalawa na doon na siya matulog sa amin para sabay na kami kinabukasan na tumungo sa kanilang lugar. Masaya ang naging salo-salo namin ng gabing yun at maraming kwento sa amin si Gloria tungkol sa kanyang pamilya. Kinabukasan ay nagpaalam na rin kami kay Tio Polio at kay Tia Cora. Mag-iingat kayo sa biyahe ha. Kung magkakaroon kayo ng oras kasama na ninyo kami pabalik sa Pototan. Salamat ho, Tiyo. Asahan ho namin ni Gloria yan. Niyakap ko siya ng mahigpit at maging si Tia Cora. Nagpaalam na din sa kanila si Gloria bago kami bumaba ng bahay. Kumaway pa kami sa kanila bago kami lubusang lumisan. Bus ang sinakyan namin ni Gloria. Ayon sa kanya, ay halos 2 oras daw ang biyahe patungo sa kanila at 1 pang oras daw patungo sa bundok sa kanilang baryo. Kaya biniro niya ako na kinakailangan ko raw na matulog sa biyahe dahil sigurado daw na antukin ako at mapapagod mamaya. Sinunod ko naman siya. Natulog nga ako sa biyahe namin sa loob ng 2 oras. Pagdating namin sa terminal ng Pototan, ay agad kaming pumara ng tricycle para ihatid kami sa kanilang baryo. Ayaw pa sana kaming ihatid ng driver dahil masyado daw malayo ang baryo. Pero nang pinilit ko ito at bayaran ng 100, ay hindi na siya tumanggi. Makalipas ang halos 1 oras, ay ibinaba kami ng driver sa isang masukal na gubat. Ayon dito, ay hindi na niya kami kayang ihatid papasok dahil hindi nakakayanin ng kanyang pampaseherong tricycle. Kaya wala na kaming magawa pa ni Gloria kundi ang buhatin ang mga dala namin at naglakad papasok sa masukal na gubat. Tinanong ko pa si Gloria kung natatandaan pa niya ang daan patungo sa kanila at ang sagot naman niya sa akin ay hindi raw niya nakalimutan. Sa paglalakad namin ay halos 2 beses kaming nagpahinga dahil sa bigat ng mga dala namin. Napansin ko na malayo ang bahay sa isa't isa sa kanilang baryo. Halos 100 metro pa ang layo bago ulit may makitang bahay. Idagdag pa
na sobrang liblib na ng lugar na yun. Pakiramdam ko tuloy, kahit napatayin ka sa gubat na yun, ay hindi ka makikita kahit ilang buwan pa ang lumipas. Napahinga na lamang ako ng maluwag nang sa wakas ay nakarating na rin kami sa bahay ni Gloria. Agad kaming sinalubong ng kanyang kapatid na si Noel. Ate, hindi ka man lang nagsabi na uwi ka pala ngayong araw. At saka may kasama ka pa. Sino siya? Pasensya na tol. Ako nga pala si Roy. Kasintahan ko ang ate Gloria mo. Ako na mismo ang nagpakilala sa kapatid ni Gloria. Sabay lahad ng aking kamay sa kanyang harapan. Nakakunot naman ang noo nito na tinanggap ang kamay ko. Kinuha niya ang mga dala namin nang matapos niyang yakapin ng kanyang ate. Tumuloy kaming dalawa ni Gloria sa balkonahe. Si Noel naman ay dire-diretso naman sa loob at tinawag ang kanilang ama ni Gloria. Makalipas ang ilang sandali ay isang matikas na lalaki na medyo may edad na rin ang lumabas ng bahay. May hawak itong itak na tumutulo pa ang sariwang dugo roon. Napatayo ako sa takot at napalunok ng ilang beses. Magandang araw ho. Ako nga po pala si Roy. Ako po yung kasintahan ni Gloria. Hindi ito nagsalita at bumaling ang kanyang paningin kay Gloria. Tumayo ang aking kasintahan at agad na nagmano sa kanyang ama at niyakap ito ng mahigpit. Pagkatapos ay lumapit sa akin si Gloria at hinawakan ng aking kamay. Nakangiti siyang ipinakilala ako sa kanyang ama bilang kanyang nobyo. Pasensya ka na bata. Ako pala ang ama ni Gloria. Tawagin mo na lang ako Mang Coco. Pasensya na at mukhang natakot yata kita. Nagkakatay kasi ako ng manok para ulam namin ni Noel ngayong araw. Dadagdagan ko na lang pala at narito kayo. Ito kasing si Gloria hindi man lang nagpadala ng sulat para abisuhan kaming uuwi pala kayo ngayong araw. Naku, ayos lang ho Mang Coco. Pasensya na rin at bigla na pag-uwi namin ni Gloria. O siya, babalik na muna ako sa kusina ha? Tapusin ko lang yung ginagawa ko. Si Noel at Gloria nang bahala sa'yo. Mamaya na lang tayo magkwentuhan kapag kakain na. Sige ho Mang Coco, maraming salamat po. Baka kailangan nyo ho ng tulong. Tulungan ko na ho kayo. Hindi na bata. Maraming salamat na lang. Magpahinga na muna kayo. O kaya maglibot-libot dyan sa paligid. Sige ho, Mang Coco. Maraming salamat ho. Nang iwan na kami ni Mang Coco, ay agad naman naming dinala ni Gloria ang aming mga gamit sa loob ng bahay. Itinuro niya sa akin ang aking magiging silid. Pagkatapos ng pagkain namin ng kamuting kahoy, ay niyaya na rin ako ni Gloria na maglibot sa kanilang baryo. Kasama rin namin si Noel ng mga sandaling yon. Ipinakilala ako ni Gloria sa ilan niyang mga kamag-anak doon at masasabi ko naman na mabait sila. Pagsapit ng tanghali ay nagyaya na rin si Noel na umuwi ng kanilang bahay para daw kumain kami ng tanghalian. Pagdating namin ay nakahanda na ang pagkain sa mesa. May nakahain ng tinolang manok sa kamangga. Pasensya ka na Roy ha. At ito lang naihanda ko sa inyo ng anak ko. Umupo na kayo at tayo'y kakain na. Naku, napakasarap nga ho nitong inihanda nyo Mang Coco. Saka di naman po kailangan na diputahe. Kasi tulad din nyo, ganito rin po ang pamumuhay namin sa Sigma. Abay, doon pala kayo nagkakilala nitong anak ko. Opo Mang Coco, unang araw pa lang at unang kita ko pa lang kay Gloria. Nabihiyag na ho niya ang puso ko. Naramdaman ko naman
na tinampal ako ni Gloria sa aking braso. Napatawa na lamang ako sa kanya, saka siya kinindatan. Naging mahaba nga ang usapan namin ni Mang Coco habang kumakain kami ng tanghalian. Marami siyang tanong sa akin tungkol sa buhay ko at sinabi ko naman sa kanya ang lahat. Si Noel naman ay paminsan-minsan sumisingit sa aming usapan para magbiro at makisabay. Pero sinasaway naman siya ni Gloria kaya nag-asaran na silang dalawa. Kinagabihan, nang matapos na kaming kumain ng hapunan, ay nagtambay muna kami ni Gloria sa labas. Nang dinalaw na ng antok, ay hinatid ko muna siya sa kanyang silid bago ako tumungo sa silid na itinuro niya sa akin kanina. Subalit ng gabing yun, ay hindi ako makatulog ng maayos. Hindi ko alam kung bakit mabigat ang pakiramdam ko at ang lakas ng tibok ng puso ko. Naisipan kong bumangon para sana lumabas nang bigla ko na lamang narinig ang boses na nag-uusap sa labas. Kumunot ang noo ko nang marinig ang boses ni Gloria at ni Mang Coco kasama si Noel. Isagawa na natin ang ritual ngayong gabi. Hindi dapat natin patagalin pa ang sandaling to. Kinakailangan na maialin na natin ang lalaking yon para manumbalik ang lakas ko. Kaya nga tatay, ito na ang pagkakataon. Malaki pasasalamat natin kay Ate Gloria at nabighaning lalaking yon sa kanya. Siya ang magiging daan para buhayin muli ang ating lahi bilang mangkukulam. Sige, ihanda mo na gagamitin sa ritual ko, Gloria. At ikaw, Noel, puntahan mo si Roy sa silid niya. Talian mo siya nang hindi siya makatakas. Bigla akong pinagpawisan ng malagkit nang marinig ang usapan nilang lahat. Hindi ko akalain na ganun ang sasalubong sa akin nung gabing yun. Hindi ko rin inaasahan na ang lihim ng aking kasintahan na si Gloria ay may lahi pala silang mangkukulam. Lumingon ako sa aking likuran. Nang makita ko ang bintana, ay agad akong tumungo roon. Walang pagdadalawang isip at agad akong lumukso mula roon papunta sa labas. Napausal ako ng panalangin na sana'y ligtas ako at hindi ako maabutan ng pamilya ni Gloria. Pero ilang sandali pa'y narinig kong sumigaw si Noel. Nakatakas ang anay! Tulungan niyo ako hulihin siya! Nanlaki ang mga mata ko nang marinig ang malakas na yabag sa aking likuran. Nakasunod pala sa akin si Noel. Naroon din sa kanyang likuran si Mang Coco at si Gloria. Kitang-kita ko ang pagtusok ng karayom ni Mang Coco sa isang manika na kanyang hawak. Napasigaw ako ng malakas at agad napahawak sa aking dibdib nang makaramdam ako ng sakit doon. Pakiramdam ko ay tinusok yun ng isang napakatalim na bagay. Sinubukan kong tumayong muli pero agad akong napapikit na parang papanawan ng ulirat nang mabali ang aking buto sa paa. Noon ko napagtanto na kinukulam na ako ni Mang Coco para hindi lang makatakas mula sa kanila. Hindi ka na makakatakas pa, bata. Hawak ka na namin at iaalay ka namin sa ayaw o sa gusto mo. Ikaw ang susi para mas lalo pa akong lumakas at may pasa ko kay Gloria at Noel ang aking kakayahan. Niloko mo ko, Gloria. Kung alam ko lang na may lahi kayong mangkukulam, hindi na sana ako sumama sa'yo. Huli na ang lahat sa'yo. Ikaw ang kusang pumunta dito, kaya hindi ka na makakaalis. Sinubukan kong muling tumayo, pero napasigaw na naman ako nang maramdaman ko ang sakit sa aking paa. Para ako mawawalan ng malay dahil doon, ang ginawa ko na lamang ay ang gumapang, pero agad akong napatigil
nang apakan ni Noel ang kaliwa kong kamay. Kung ako sa'yo, wag ka nang tumakas. Gawin mo na lang ang gusto namin. Kapag ako makawala, magbabayad kayo. Iisa-isahin ko kayo. Yun ay kung mabubuhay ka pa. Tumawa ng malakas si Noel at agad akong hinila. Kahit anong gawin kong pagpupumiglas ay hindi niya ako binibitawan. Idagdag pa ang mga karayom na parang tumutusok sa buo kong katawan. Para akong naging baldado nang wala sa oras. Noel! Itigil mo na yung ginagawa mo. Kung ako sa'yo, bitawan mo na ang lalaking yan! Anong ginagawa mo rito, lalaki? Nangingialam ka na naman sa plano ko. Nandito ako para pigilan ka sa masama mong balak at iligtas ang lalaking yan. Napalingon ako sa bagong dating. Ayon sa postura niya ay masasabi kong isa siyang albularyo o kaya'y antingero. Nakaririnig na ako tungkol sa kanila pero hindi ko inasahan na isang araw ay makakaharap ko sila ng personal. Binitiwan ako ni Noel at iniwan sa isang tabi. Mabilis niyang hinarap ang lalaking bagong dating. Ginamitan niya ito ng isang manika at nagdasal doon ng kung anong dasal. Pero hindi yun tumalab sa lalaking bagong dating. Sa halip, si Noel ang parang nasaktan nang magbigkas ng malakas na panalangin ng lalaki. Maging si Mang Coco at Gloria ay napatakip sa kanilang mga tenga. Kinuha ko ang pagkakataon na yon para tumayo at maglakad patungo sa lalaking bagong dating. Nang malapit na ako sa kanyang harapan, ay agad niya akong hinila at pinapunta sa kanyang likuran. Hinarap niya ako at may ibinigay sa aking isang maliit na bato. "Diyan ka lang, bata! Hawakan mo lang yan ng mahigpit. Hindi ka nila magagalaw kapag hawak mo yung batong yan. Turuturuan ko lang ng leksyon ang mga pasaway na ito." Maraming salamat po. Mang Marvin na lang itawag mo sa akin. O siya, diyan ka na lang muna. Tinanguan niya muna ako bago siya muling bumaling sa pamilya ni Gloria. Mabilis na kumilos si Mang Marvin at hinarap si Mang Coco. Nagsindi ng kandila sina Gloria at Noel na siyang dala-dala nila. Pinalibot nila ang 5 kandila sa kanitatayuan ni Mang Coco. Lumuhod silang 2 magkapatid saka nag-usal ng isang panalangin na Latin. Habang si Mang Coco naman ay lumuhod saka ipinikit ang kanyang mga mata at tumingala sa langit. Hawak niya pa rin ang manika. Ilang sandali pa'y kumuha siya ng isang kutsilyo na nakasabit sa kanyang baywang. Hindi mo ako matatalo, Marvin. Hindi ako makapapayag na sirain mo ang plano ko. Papatayin kita ngayong gabi. Pareho lang din ako, Coco. Matagal na rin kitang hinahanap. Hindi ko inaasahan na dito ka lang pala nagtatago sa liblib na lugar ng baryong ito. Ipinadala mo pa ang anak mo sa ibang lugar para may madala ritong alay para sa ritual mo. Nakakahiya ka. Mabuti na lamang at nabalitaan ko sa bayan na umuwi si Gloria at may kasamang lalaki. Kung hindi, baka huli na naman ang dating ko. Hayaan mo na ako sa gagawin ko, Marvin. Kahit ito na lang ang ibigay mo sa akin bilang kapatid mo. Hindi kita kapatid. Kahit kailan wala akong kapatid na isang mangkukulam. Matagal na siyang patay. Simula noong kainin siya ng kadiliman at tanggapin ang pagiging isang mangkukulam. Bakit? Masama bang maghangad ng isang bagay na ipinagkait sa akin? Masama bang angkinin ang pagiging mangkukulam na nasa lahi nila Lola? Masama ang bagay na yan!
Kasalanan niyo ito ni Lolo. Dahil kung hindi kanya sana mas pinaburan, hindi ako magiging ganito. Hindi ako magiging kalaban mo. Subalit, binigay niya sa iyong pagiging albularyo at ang mutya ng tikbalang. Hindi man lang niya ako naalala. Apo niya rin ako. Hindi ko ginusto na akong pinili ni Lolo. Ayaw ka lang niyang mapahamak dahil alam niyang ikakasama yon ng kalusugan mo. Sinungaling! Hindi ako naniniwala sa iyo! Mabilis na tumayo si Mang Koko at itinarak ang kutsilyo na hawak sa manika niyang dala. Kita ko ang paghawak ni Mang Marvin sa kanyang paa nang makaramdam siya doon ng sakit. Pero lumaban siya. Nilabanan niya ng dasal ang kasamaan ni Mang Koko. Lumakas ang simoy ng hangin. Kitang-kita ko ang pagtayo ng tuwid ni Mang Marvin. Sa isang iglap, nakita ko na lamang siyang nakatayo sa harap ni Mang Koko at sakal-sakal na niya ito sa liig. Dinasalan niya si Mang Koko ng isang latin. Sinabitan niya ito ng isang kwintas na kulay puti. Pagkasabit niya noon ay parang nasasaktan si Mang Koko at nagpupubiglas mula kay Mang Marvin. Sinubukan na tulungan nila Gloria at Noel ang kanilang ama pero hindi sila makalapit sa dalawa. Magiging mabuti ka, Koko. Magbabagong buhay ka na kasama ang mga anak mo na sina Gloria at Noel. Kakalimutan mo na ang pagiging mangkukulam mo. Talikuran mo na ang bagay na ito. Gisingin ka sana ng Espiritu Santo. Binitawan ni Mang Marvin si Mang Koko mula sa pagkakasakal. Pagkatapos doon ay kumuha siya ng isang maliit na krus sa kanyang bag. Idinikit yun sa noo ni Mang Koko. Nag-usal ulit siya ng panalangin. Namatay ang kandila ng mga nakasindi sa paligid nilang dalawa. Nawalan ng malay sila Gloria at Noel nang hawakan nila si Mang Koko. Magbabayad ka, Marvin! Itigil mo na ito! Nasasaktan ako! Mapapatay mo ako sa ginagawa mo! Kapatid mo ako, Marvin! Hindi mo na mabibilog ang ulo ko, Koko. Hindi mo na ako maisahan. Magbabayad ka na sa mga ginawa mong kasalanan. Matatapos na rin ang kasamaan mo. Sa mga sandaling yon, ay napasiksik ako sa ilalim ng puno ng mga kahoy dahil sa lungkot at takot. Hindi ko inaasahan na magkapatid sila Mang Marvin at Mang Koko. Magkaaway pa silang dalawa dahil ibang landas ang kanilang tinahak na dalawa. Nang makabawi mula sa sakit si Mang Koko, ay hinawakan niya ang kamay ni Mang Marvin. Nakipagbuno siya sa kanyang kapatid. Kamao sa kamao. Gumulong silang dalawa sa damuhan hanggang sa sinakyan ni Mang Koko si Mang Marvin sa kanyang tiyan. Nagpakawala ng sunod-sunod na suntok si Mang Koko kay Mang Marvin hanggang sa sipain siya ni Mang Marvin sa tiyan. Bumangon si Marvin mula sa pagkakahiga sa damuhan at siya naman ang namugbog kay Mang Koko. Sa sandaling yon, ay sinubukan kong igalaw ang paa ko na mukhang nabali kanina at napasinghap ako ng bali pa rin yun. Gumagana pa rin ang kulam sa akin ni Mang Koko. Nanalangin ako noon na sana manalo si Mang Marvin laban kay Mang Koko para gumaling ang bali sa paa ko. Makalipas ang ilang sandali, ay sumigaw ng malakas si Mang Koko dahil sa dasal na Latin ni Mang Marvin. Inulit ni Mang Marvin ang kanyang dasal at ang pagkakabaon ng krus sa noo ni Mang Koko hanggang sa nawalan nga ito ng malay. Lumakad patungo sa akin si Mang Marvin habang nakangiti.
Pinatong niya ang kanyang kamay sa aking noo, saka ulit siya nagdasal. Pagkatapos dun ay inilipat niya ang kanyang kamay sa aking paa at yun naman ang kanyang dinasalan. Bukas, makakalakad ka na. Sa ngayon ay kailangan na muna kitang alalayan para makalakad. Sa bahay ka na lang muna pansamantalang tutuloy. Paano po sila, Gloria at Noel? Magigising sila bukas o makalawa. Huwag kang mag-alala. Tinapos ko lang ang pagiging mangkukulam nila. Hindi na sila makakagawa ng masama sa iba. Maraming salamat po sa pagligtas niyo sa akin. Mabuti na lang kamo at hindi ako nahuli ng dating. Pasensya ka na rin. Ikaw ang nakita ni Gloria para iaalay. Huwag kang mag-alala. Tapos na ang bagay na yon. Sa susunod ay mag-iingat ka na. Tumango ako kay Mang Marvin. Inalalayan nga niya ako papunta sa kanyang bahay. Sinalubong naman siya ng kanyang asawa at isang anak na lalaki. Kinabukasan ay nawala na nga ang kulam sa akin ni Mang Coco. Nabalitaan ko rin kay Mang Marvin na nagising na si Mang Coco at ang dalawa nitong anak. Hindi na rin daw gumagana ang kakayahan ni Mang Coco na mangkulam at si Mang Marvin na raw ang bahala sa kanyang kapatid. Nagpasalamat naman ako sa kanya nang pabalik na ako sa Sigma. Ibinigay niya sa akin ng bato na tinatawag niyang anting-anting. Magbibigay raw sa akin yun ng proteksyon mula sa kulam o barang. Pagka-uwi ko sa Sigma, ay sinabi ko kina Tio Polio ang nangyari. Maging sila ay hindi makapaniwala sa aking kwento. Dahil doon, naisipan naming lumipat sa ibang lugar para hindi na kami mabalikan pa ni Gloria at ng pamilya nito. Ang nangyari sa aking yon ay nagdala sa akin ng leksyon na palaging mag-iingat sa mga taong nakikilala natin. Mas mainam na kilalanin muna natin sila ng lubusan bago sila pagkatiwalaan. Ang nangyari din yon ang nagdala sa akin ng takot na magtiwala sa iba. Pero kalaunan ay sinubukan ko ring takasan ang takot na yon hanggang sa nakapag-asawa ako at nagkaroon na rin ako ng sariling pamilya. Wakas.